Akala ng iba, kapag gusto mong gumawa ng content, kailangan mo ng mamahaling camera, ilaw, at kumpletong setup. Pero sa totoo lang, hindi ganun ang naging simula ko. Noon, isa rin ako sa mga taong naniniwala na kapag wala kang budget, wala kang magagawa. Nakikita ko yung mga creators online at iniisip ko, paano kaya nila nagagawa yun? Baka may mahal silang gamit. Pero habang tumatagal, na-realize ko na mali pala yung thinking na yun. Kasi ang content creation, hindi pala nakadepende sa kung gaano kamahal ang gamit mo, kundi sa gaano ka resourceful. Isa pang interesting na napansin ko, maraming successful creators ngayon, nagsimula lang din sa simpleng phone lang. May iba pa nga sa kwarto lang, walang setup, pero lumago sila. Doon ko sinimulang baguhin yung mindset ko. Imbes na maghintay ng perfect setup, nag-start ako gamit kung anong meron ako. Ngayon, simple lang ang workflow ko, pero tuloy-tuloy ang content. Unahin natin ang pinakamalaking tulong sa akin, ang ChatGPT app. Dito ako kumukuha ng ideas, books, titles, at scripts. Kapag wala akong maisip na content, dito ako nagsisimula. May isang time pa nga na 2 araw akong blanco. Walang idea. Pero nung ginamit ko si ChatGPT, within minutes, may listahan na agad ako ng content ideas. Doon ko na-realize, hindi pala laging kailangan pilitin ang utak mo. Minsan, kailangan mo lang tamang tool para magsimula ulit. May isa pa akong natutunan dito. Hindi pala nito napalitan yung creativity ko. Tinutulungan niya lang akong makagalaw ulit kapag stuck ako. At minsan, yun lang talaga ang kailangan mo, yung simula. Next is YouTube app. Dito ako nanonood ng trends at inspiration. Pero may rule ako. Hindi ako nandito para manggaya. Nanonood ako para mag-observe kung bakit gumagana yung ibang content. Halimbawa, napapansin ko yung mga videos na umaabot ng maraming views. Kadalasan, malinaw agad yung hook sa unang ilang segundo. Trivia. Akala mo ba na karamihan ng viewers nagdidesisyon kung manonood sila within first 3 to 5 seconds lang? Kaya doon ko rin inayos sarili ko. Hindi lang pala mahalaga kung ano ang content mo, kundi kung paano mo siya sisimulan. May isa pa akong realization habang nanonood. Yung mga videos na tumatagal sa viewers, hindi lang dahil sa topic, kundi dahil sa storytelling at delivery. Kahit simple lang yung idea, kapag maganda yung pagkukwento, mas nagiging engaging. Kaya natutunan ko na hindi lang ano ang content, kundi paano ko siya ikwento. Pagdating naman sa performance, ginagamit ko ang YouTube Studio app. Dito ko tinitingnan ang views, comment at engagement ng videos ko. Minsan nakakagulat. Yung akala mong hindi maganda, yun pa yung maraming views.
Doon ko natutunan na hindi mo talaga mahuhulaan ang audience. Ang kaya mo lang gawin ay mag-experiment at mag-improve. May isa pa akong napansin dito. Minsan, yung simpleng video, mas maganda pa ang performance kaysa pinaghandaan mo ng matagal na panahon. Kaya hindi pala laging effort ang basihan ng success. Kapag gusto mo naman ng mas malalim na analysis, ginagamit ko ang YouTube Studio sa Chrome. Dito, makikita yung watch time, retention at kung saan umaalis yung viewers. Trivia. Ang tawag dito ay audience retention. Isa sa pinaka-importanting factor sa YouTube algorithm. Dito ko mas nakikita kung aling part ng video mo tumatama at aling part ang nakaka-drop ng viewers. Dahil dito, mas napapabuti ko yung next content ko. Ngayon, pagdating sa visuals, hindi na ako nahihirapan. Sa Pixabay ako kumukuha ng video clips. May point dati na akala ko kailangan ko ng sariling footage para magmukhang legit ang content. Pero mali pala. Maraming creators ang gumagamit ng stock footage para magkwento. Halimbawa, kung business content, pwede kang gumamit ng office clip, typing scene o working environment. Kahit hindi ikaw ang kuha, basta tama yung gamit, mag-work pa rin yung story. Science Plus naman, doon ako kumukuha ng aesthetic images. Alam niyo yung aesthetic? Yun yung mga parang screenshot hindi gumagalaw. Ginagamit ko ito sa thumbnail at background. Kasi kahit maganda ang content mo, kung pangit ang thumbnail, hindi papansinin. Simple truth. Unang tingin pa lang, visuals na agad ang nagde-decide kung i-click ka o hindi. Habang ginagawa ko lahat ito, may isang malaking realization ako. Hindi pala kailangan ang perfect na setup. Ang kailangan lang ay system. Kapag alam mo yung flow mo, mas nagiging madali ang paggawa ng content. Sa pang trivia na natutunan ko, maraming creators ang hindi tumatagal. Hindi dahil wala silang talent, kundi dahil nawawala sila sa consistency. Kasi ang creativity hindi nauubos agad. Pero ang disiplina, yun ang tunay na challenge. Kaya ang workflow ko, simple lang. ChatGPT para sa ideas at script. YouTube para sa inspiration. Pixabay at Unsplash para sa visuals. YouTube Studio para sa improvement. At kung iisipin mo, parang simple lang. Kapag ginawa mo consistently, malaki ang epekto. Kasi doon mo makikita yung growth. Ang pinaka-importante na natutunan ko ay ito. Hindi apps ang sikreto sa success. Ang tunay na sikreto ay consistency at diskarte. Kasi kahit gaano kaganda ang tools mo, kung hindi ka gumagawa ng content, wala pa rin mangyayari. Pero kahit simple lang ang gamit mo, basta tuloy-tuloy ka, may progress ka. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang maghintay ng perfect setup.
Simulan mo kung anong meron ka ngayon. Kasi sa content creation, ang unang step ang pinakamahirap. Pero yun din ang pinaka-importante. Kung gusto mo, next step natin, pwede kitang tulungan. Gawing mas viral yung hook para mas mataas ang retention. Gawing CapCut editing guide para ready upload ka na agad.